Sabi ng Ripple CEO na it is happening again for XRP. Ano kaya ang ibig niyang sabihin dito? At iyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, una sa lahat ay pag-usapin po natin yung recent filing ng Canary Capital sa US Securities and Exchange Commission para sa isang spot-based XRP Exchange Traded Fund or ETF. Ang ETF na ito ay magbibigay po ng pagkakataon sa mga investors na magkaroon ng exposure kay XRP nang hindi na kailangang direktang bumili or mag-hold ng cryptocurrency na ito. Kaya ang net asset value or NAV ng ETF ay ibabase po sa CME CF Ripple or dollar reference rate. Kaya ayan, ngayon ay sa mga hindi po gaanong nakakaalam kung ano ang ETF, ay ano nga ba ang ETF? Para sa mga hindi po pamilyar ay ang ETF ay yan po ay ang Exchange Traded Fund, ay isa po itong uri ng investment fund na natitrade po sa mga stock exchanges. Kaya katulad po siya ng stocks. Ang isang spot-based ETF ay nangangahulugang ang presyo nito ay direktang nakalink sa presyo ng underlying asset. Sa kasong ito ay si XRP. Ngayon ay bakit nga ba excited itong si Ginoong Brad Garlinghouse? Ngayon ay sa kanyang tweet ay may kasama po na isang GIF na image na nagsasabing it is happening again. Kaya ipinakita niya ang kanyang optimism na magkakaroon na ng XRP ETF sa US. Matagal na po niyang inaasahan na magkakaroon ng ganitong financial product para kay XRP. Lalo na at na-approve na ng SEC ang ilang Bitcoin. Na-approve na ng SEC sina Bitcoin at Ethereum. Yan, para sa kanilang spot ETF. Ngayon ay ano ba ang ibig sabihin ng filing na ito? Ang filing na ito ng Canary Capital ay isang malaking hakbang para kay XRP. Kung ma-approve ito, magiging mas accessible si XRP sa mas maraming investors, lalo na sa mga traditional investors na mas komportable sa pag-invest sa mga regulated financial products tulad ng ETF. Ngayon ay ano nga ba yung mga detalye ng filings? Sa filings po ng Canary Capital ay sinabi nila na ang kanilang XRP ETF ay ipoprovide ng exposure sa ikapitong pinakamalaking cryptocurrency base sa market cap. Kaya ang Canary Capital ang magiging sponsor at manager ng ETF, habang ang CSC Delaware Trust Company ang magiging trustee naman ng fund or pondo. Kaya hindi pa nila inihahayag kung sino ang magiging custodian or administrator ng ETF. At yan, naglabas po ng reaction ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. At siya po ay napareact naman po sa positibong paraan. Kaya ayon sa kanya, ito ay isang indikasyon na si XRP ay ito po ay talagang magkakaroon siya ng spot-based ETF. At sinabi niya na ito ay isang a matter of time, kung saan ay bago ito ma-launch sa US. Ibig sabihin, it is a matter of time bago mag-launch ito sa bansang US. Ibig pong sabihin ay mga hindi po ito tatagal. Ayan. Hindi lang po ang Canary Capital ang nag-file po ng ganitong application. Noong October 1 naman ay ang crypto asset manager na si Bitwise ay nag-submit din po sila ng S-1 registration statement kay SEC para sa isang spot-based XRP ETF. Ngayon ay
kumusta naman yung nagaganap na ruling ng sa pagitan po ng kaso ng SEC at ang Ripple. Kaya ayan, ang filing na ito ay dumating ilang araw lamang matapos mag-file ang SEC ng Notice of Appeal para i-challenge ang Ripple ruling. Bagaman ay hindi pa officially nag-file ng appeal, ayan, ang SEC, may mga espekulasyon na gusto po nilang i-turn over ang decision ni Judge Annalisa Torres tungkol sa programmatic sales at iba pang distribution ng XRP na pabor kay Ripple. Sa kabila po ng mga challenges ay nananatiling confident ang Ripple na si XRP ay isang non-security. Ayon sa ruling ni Judge Torres noong July 2023 ay sinabi po ni Ginoong Garlinghouse na ang desisyon na ito ay nananatiling batas kahit pa mag-appeal ang SEC. Ngayon ay ano ang kahulugan nito para sa crypto market? Kung ma-approve ang XRP ETF, maaring magdulot po ito ng isang malaking pagtaas sa demand para kay XRP. Mas marami pong investor ang magkakaroon ng access kay XRP kung saan ay maaring magresulta sa pagtaas ng presyo nito. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko naman po rito ay ang filing po ng Canary Capital para sa isang spot-based XRP ETF ay isa po itong malaking development sa crypto world or sa mundo ng cryptocurrency. Ang ipinapakitang optimism ni Ginoong Brad Garlinghouse naman ay nagpapakita po ng kanyang paniniwala na si XRP ay malapit na pong magkaroon ng sarili nitong ETF sa bansang US. Kaya, ayan, mukhang may mga exciting na paparating or hinaharap para sa mga XRP enthusiast. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.